pakinggan natin etong interviewing ito nitong si Ma'am Arlene Stone, dating tauhan ni Kibuloy sa KOGC, mga kababayan. Dito sa YouTube channel ni Attorney Libayan, kasi kagabi nagkaroon ng interview etong si Kayo at saka po itong si Attorney Libayan dito kay Ma'am Arlene Stone. Habang nagkikwento siya, mga kababayan, aksidente na may nabanggit siya kung bakit nga ba nabuo etong kingdom at kung saan nga ba galing, mga kababayan, yung ibang pera na ipinampagawa ng kingdom. Ano po? So ngayon, ito, i-play po natin. I-credit natin to kay Batas natin po, kanya po yan, hindi po yan natin, gagawan lamang po natin ng reaction video. Kay Attorney Libayan po yan. Ano po, i-credit natin sa kanya. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, kay Attorney Libayan, subscribe nyo po yung kanyang YouTube channel. So ito, ipagpatuloy natin, mga kababayan. Okay, members. Yung pastorals ho, na saang level ho yung mga yon? Yung mga pastorals, consider yon sa malapit yon within the second level kasi may connection siya kay Kibuloy directly. Iba, especially yung mga pastoral, hindi siya nabilong sa yung pyramid. Alam niyo, maganda dito kay Ma'am Arlene Stone, mga kababayan, kung ano yung sinabi niya sa una niyang interview, yun din yung sinasabi niya dito sa interview niya dito kay Attorney Libayan. Kaya nga, kagabi, habang pinapanood ko siya, pinagmamasdan ko kung may mababago sa mga statement na binitawan niya doon sa bago niya lamang na interview dito sa 2x2 ni Katunying, mga kababayan. So ngayon, nagulat ako na kung ano yung sinabi niya sa interview niya kay Katunying, yun din yung sinasabi niya dito, mga kababayan. Kaso nga lang, ang pinakamalupit habang ikinikwento niya yan, may masasabi siya dyan mamaya, mga kababayan, na ikakagulat ninyo. Na sa organizational chart. Kumbaga itong mga pastorals na ho ito. Ay, Ma'am Chaychir, mega love shoutout sa ating admin. Mega love shoutout po, Parang wala sila sa organizational chart kasi diretso sila kay Kibuloy. Yes, ba yun? yes. Outside of the pyramid sila, outside of the structure. Okay. Yes. Special yung kanilang function. Okay. So, speaking of the functions na rin, ano ho ba yung function talaga ng isang pastoral? Yung innermost at saka yung inner na sinasabi nyo. Hindi nga Sinabi pala nyo na natin yung inner. Yung innermost kanina. po tayo, hindi natapos ho eh. Oo. So, yung innermost, sila yung may mga physical and sexual relationship with Kibuloy. Kahapon ko lang din ito nalaman na ngayon, nung 2015, baka nga yung mga tinutukoy dyan, ang mga innermost, yan din yung natitikman ni Digong, mga kababayan. Diba, kung matatandaan nyo, may revelation siya kahapon doon sa 2x2 na kung saan sinabi niya na isa si Duterte sa nakakatikim, mga kababayan, ng mga di umano, mga minor de edad dyan sa KOGC na pagkatapos gamitin ni Kibuloy, ipinag-aalok pa doon sa iba at doon sa malalapit niyang kaibigan. So, siguro tinutukoy niya dito na mga innermost na pastoral, di umano, yan din yung natitikman ni Duterte. Di umano, mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pala, nagkaroon daw ng revelation si Kibuloy galing sa ama. Na yung mga pastoral, yung pwede lang niyang tawagin mga pastoral ay yung mga babae na para lang talaga sa kanya. Yung inialay, yung kaluluwa, espiritu at katawan sa kanya. On my side, hindi po tayo dumating sa stage na yon, sa point na yon. Kasi nung ako ay nasa inner circle, pagkatapos pumasa ako doon sa pag-aalaga ng kanyang mga senior administrator, tayo po ay introduce na doon kay Kibuloy. So, naging si Kibuloy na yung inaalagaan ko at that time. Nagdadala ng pagkain, naglalaba, nagmamalansya sa damit ni Kibuloy, naglilinis sa kanyang room. So, that was the first stage na maging bilong ka na sa innermost. But that's not the real thing, no? Hanggang inintroduce na ako na mag-massage sa kanyang paa. After nung massage sa kanyang paa, kung ako ay pumasa sa pamagitan ng pagsusunod ng kanilang mga regulation, mga protocols nila, tayo ay pwede nang ialay at mabilong na tayo sa innermost nila. So para palang etong kay Kibuloy, mga kababayan, bago ka mapapasok dun sa innermost, or doon sa mga pastoral na nachuchok-chak na Kibuloy, mga kababayan, kailangan makakapasa ka muna
dun sa, kasi kung sa trabaho may tawag dyan eh, kapag ka ikaw ay baguhan pa lamang, oobserbahan ka ng 3 months bago ka maging regular or 6 months bago ka maging regular. Parang probation ata ang tawag dyan mga kababayan. So ngayon kung titingnan po nating mabuti, dito pala din kay Kibuloy, parang may ganung platform din mga kababayan na kung saan bago ka makapasok dun sa mga machochokchak ni Kibuloy, kailangan magaling ka magmasahe. Kung hindi ka magaling magmasahe, reject ka mga kababayan, hindi ka makakapasok dun sa mga dun sa mga tinutukoy na mga pastoral na mga malalapit dito kay Kibuloy na natitikman di umano nitong si Kibuloy. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ano po yung Okay. yung procedure po na yun? Ano yung parang may requirements? Ano po yun? Meron silang mga regulations, mga rules and regulations. Like for example, kapag ka ikaw ay pastoral, lalong-lalo na kung ikaw ay on process ka na no, na maging bilong sa innermost, hindi ka na pwede na makipaghalubilo sa iba't ibang worker o sa ordinary workers, no? Kahit opposite sex man yan or same sex, hindi ka na pwede. Yung mga friends mo, yung mga close-in mo, yung lang mga pastoral. Tapos yung vicinity mo, like the physical vicinity, hindi ka na pwedeng lumabas with outside of the lobby. At least nung time ko, outside the lobby, kasi yung Bible school nung time na yon, merong left and right wing, di ba? Sa gitna nun, merong lobby. Yung kwarto at quarters ni Kibuloy at mga pastoral nasa left wing. I mean right wing. So right wing yun. So as a pastoral, hindi ka lalagpas sa lobby na yun. Pag lumagpas ka, pupunta ka ng left wing, no, matutrouble ka na. Tapos kapag ka ikaw ay maghalubilo sa ibang worker, meron ka ng punishment at ikaw ay pwede nang alisin sa pastoral ministry. Siguro mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba may nabanggit si General Torre na mas pinili ni Kibuloy na sumuko kaysa ipakita yung loob nung Bible study mga kababayan, yung Bible room, yung study room mga kababayan nila. So ngayon kung titingnan po nating mabuti, hindi kaya mga kababayan, kaya ayaw ipapasok or ayaw or kung bakit kaya hinayaan ni Kibuloy na piliin niya na sumuko na lamang ay dahil kapag ka pinasok ng ating mga kapulisan yung Bible school, makikita ng ating mga kapulisan yung isang damakmak na mga pastoral na iniibo nitong si Kibuloy mga kababayan. Kasi kung titingnan po natin yung kinikwento niya dito, tumutugma mga kababayan doon sa sinasabi ni General Torre sa interview niya dito kay Haydarian mga kababayan. Na kung saan, 'di ba, sinabi nga ni General Torre, mas pinili nga niyang sumuko kaysa pasukin pa namin yung Bible school. So ngayon kung titingnan nating mabuti mga kababayan, siguro kaya ayaw ipapasok ni Kibuloy kasi may iniingatan talaga etong si Kibulok mga kababayan na makita ng ating mga kapulisan dun sa loob ng Bible School. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. So yun ang nangyari sa atin. Two things po. So ito po bang iniiwasan doon na makipaghalubilo kapag nasa inner ka na para hindi ka makapagsumbong? Yes, oo, para hindi ano yung bibig mo. Kasi 'di ba pagka nagkatuwaan yung mga information pwedeng lalabas sa atin o kaya when we are yung iba kasi, sad. Yeah, innocently, pwede nila ma-share yung experience nila. Tama. Kasi may idea sila na, uy, si Kibuloy to, right? Kapag head nung ano. And then, syempre, isi-share niya innocently yung experience niya. And then, malalaman ng iba din kakalat. Kaya iniiwas, kaya siya ina-isolate. Makes sense. Galing din, no? Bawal din. Galing Bawal talaga. din. Oo, bawal pag-usapan kung ano yung experience ng isa. You know, yung mga pastoral natin, lahat yan sila, kahit yung mga experience nila ay pare-pareho, hindi po yan sila nag-uusap. Hindi po nila pinag-uusapan kung ano yung mga experience nila kay Kibuloy. Kasi kapag ka may isa sa kanila na magtatanong kung ito ba ay ginawa sa'yo ni pastor, ay matutrouble ka na. Kasi bawal talaga. So siguro mga kababayan, kaya ayaw ipapasok yung Bible School dahil baka makita ng ating mga kapulisan yung mga pastoral doon at makapagkwento sa ating mga kapulisan. So ngayon kung titingnan nating mabuti, di ba sinasabi dito, kaya siguro ina-isolate yung ibang mga pastoral mga kababayan kasi nga baka mapag-usapan, maikwento yung experience kay Kibuloy mga kababayan,
and then kumalat ng kumalat hanggang sa makarating mga kababayan sa ibang tao sa kinauukulan yung ginagawang pambabalahura at pambabastos ni Kibuloy sa mga kababaihan. So siguro kaya ayaw ipapasok yung Bible School kasi mas makakakuha ng maraming ebidensya yung ating mga kapulisan laban kay Kibuloy kapag may mga pastoral na nagsalita, especially yung mga naabuso ni Kibuloy, mga kababayan ng mga pastoral. Kung sakali magsalita yun, madidiin lalo etong si Kibuloy. Kaya siguro mas pinili niyang sumuko kaysa mapasok yung Bible School na pinagtaguan niya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hanggang magtanong, bawal pag-usapan yung mga bagay na yan. Paano ho nila nababantayan yun? Anong bantayan? Ganon. Paano yung mga tao ho doon, yung mga CCTV? pastor, yung mga innermost na pastoral, paano ho nila nababantayan na hindi talaga sila nakikipag-usap? Meron ho ba silang mga gwardya o kinukulong ba sila sa isang kwarto? Meron silang kanilang mga quarters. Yun nga, Wow. yung kanilang world nag-evolve lang sa quarter ng mga pastoral at quarter ni Kibuloy. Kapag halimbawa ako, example lang to ha, halimbawa ako, ginalaw ako ni Kibuloy a night before, hindi ko in-expect yan. Halimbawa, yung kaibigan ko na pastoral, na best friend ko, itatanong ko sa kanya, uy, may nangyari sa akin kagabi. Sa'yo ba, ginawa din ba sa'yo? Yung kaibigan ko na yun, siya ang magsusumbong doon. Russian style. So, Okay, ang nangyari okay. is Russian style na he brainwash everyone in the sense na yung loyalty nasa kanya and everyone that goes against him ay isumbong. Parang kahit magulang mo yan, kahit kamag-anak mo yan, isumbong mo, Russian style. Makes sense, okay. Oo. Ganon. Oo. Okay. Hindi, yun Meron ka? lang gusto kong malaman, attorney, kasi natanong mo na yung sunod kong tinanong na na paano nila nalalaman eh. Yung pala, they actually weaponize everyone. Brainwash nila lahat to be loyal to Kibuloy. And then ang nangyari doon is Russian style na even your own relatives, you have to isumbong sila. Kapag nangyari Grabe, yun. no? Ganun yung nangyayari. Ang loyalty lang talaga doon, kay Kibuloy lang talaga. Kasi parang ang dumadating dito mga kababayan, manipulated. Etong si Kibuloy, kumbaga sinilaw niya yung isipan ng mga pastoral mga kababayan na huwag magtiwala sa bawat isa. Kasi nga naman, pag nagtiwala ka dun sa kasamahan mo, nagkwento ka dun, automatic isusumbong ka kay Kibuloy. Kasi nga, ang itinanim sa kanilang isipan, nitong si Kibuloy mga kababayan, bawal magkwento ng kung ano-ano. Bawal mong ikwento sa kasamahan mo yung nangyari sa kanila. Mga kababayan, parang ganon, minanipulate ni Kibuloy yung isipan ng mga pastoral para hindi sumingaw yung kanyang baho. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yung kapag ka meron kang family ties, no, bawal yun. Kapag ka tayo ay pumasok sa ministry ni Kibuloy, i-break apart talaga yung family, no? Family natin. Kasi yung family is a stronghold of everyone, di ba? Pag meron tayong stronghold kasi, hindi makapag-penetrate yung style ni Kibuloy. Oo. Tama. So ginagawa, bawal kami like myself, no, and my sister, nung pumasok kami diyan, bawal kaming umuwi sa amin, bawal kaming bumisita sa nanay, bawal kaming tumawag sa telepono makausap yung nanay o mga kapatid namin, bawal 'yan. Oo. Speaking of that, ma'am, paano kayo nakaalis in the sense na, di ba nung una pa church lang kayo, naging member, nabaptize kayo, and then nagkaroon ng ministry and stuff like that. Paano kayo nakalabas? Paano nalaman muna ng nanay niyo yung nangyayari? You mean paano ako nakapasok doon kay Kibuloy or No, nakalabas na. Paano kayo nakawala doon sa yung magic? Yung magic ni Kibuloy. Oh. Alam mo kayo, matagal na proseso yun. Kasi lumabas ako dyan kay Kibuloy ng year 2000. Naalala nyo pa siguro yung Y2K, no? Na magugunaw yung mundo. At yung mag-clutch Millennium daw bug. millennium bug. So, kinapitalize yun ni Kibuloy na babalik na si Jesus Christ nung time na yun. At the year of 1998 to year 2000, tayo po ay naging coordinator. Na-kick out po ako sa pastoral.
no. Ah, Pinadala po tayo sa sa Western Mindanao. Naging coordinator tayo doon. so para kapag pala mga kababayan may lumabas na balita, eto pagpalagay natin kapag pala halimbawa may lumabas na balita na taong kung matatandaan nyo yung 2012, 'di ba sinasabi magugunaw yung mundo. So yung palang ganong klase ng senaryo, mga kababayan na balita, ginagamit pala ni Kibuloy yun para i-manipulate yung isipan ng mga pastoral at mga member ng KOGC na kung saan sinasabi niya na sa ganito, yang paggunaw ng mundo na yan yung pagdating ng Panginoon at tanging yung kampun lamang ng anak, let's say mga kababayan, yung sumusuporta sa anak ng Diyos, siya lamang yung maliligtas. Parang ganon. Siguro yung ipinaparealize ni Kibuloy sa isipan nung kanyang mga member kaya pinapanginoon etong si Kibulok, mga kababayan. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. May goal po kami. Yung goal namin ay kailangan naming ipatong sa aming mga members. So in my defense, no, sinabi kasi ni Kibuloy sa amin na year 2000 sa millennial service namin ay magkaroon ng rapture. At mangyayari yung rapture. So yung may goal kami, sasabihin namin sa aming mga members na ibenta nila yung kanilang mga ari-arian, yung Ay! kanilang mga farm, at sila ay lilipat kasi lahat kami ay lilipat sa Davao. Yung Davao kasi ang New Jerusalem ng kingdom namin. Grabe, no? No. So ngayon, na-convince ko yung mga members, no. Yung may mga farms, may mga ari-arian, binenta nila 'yan. Yung iba na wala ay nangutang sa Turko, 5-6, no, para may maibigay doon sa millennial goal namin. So, to make the long story short, dumating na yung millennial service namin. Ang nangyari, revival kami. Ang na-observe ko, may 2 machine na nagbubuga ng usok na parang cloud ba? Talagang Pag machine, parang ganun. pag machine, oo. Tapos before nag-preach yan si Kibuloy, Grabe yung revelation dito. Parang sinasabi kasi dito, uto-uto yung mga member nitong si Kibuloy kasi nagpauto kay Kibuloy. Pero inyo, dinaan lang pala kayo sa pausok-usok. Tapos ang ipinalalabas, magugunaw na ang mundo at dadating na ang Diyos, mga kababayan, at yung tanging sumusuporta lang kay Kibuloy yung maliligtas. Parang ganun yung sinasabi dito. At ang tanging paraan lamang para mapasama ka doon siguro doon sa Davao, kung nasa saan, etong si Kibulok, mga kababayan, ang tanging paraan lang para mapasama ka is ibenta mo lahat ng ari-arian mo, mga farm mo, and then yung iba, mangutang sa mga 5-6 para may maibigay doon. And then dadaanin lang sila sa usok, sa pausok-usok, na kunyari, ayan, padating na, mga kababayan, yung Diyos. Kaso nga lang ang problema, yung sinasabi mga balita na magugunaw ng mundo, hindi nagkatotoo. So ano ang nangyari do sa mga nagbenta ng property? Ano yung nangyari do sa mga nangutang na kung saan nagbigay ng pera doon sa kampo nitong si Kibuloy? Wala. Siguro yan yung mga nababalitang naghirap at nawala ng tirahan, mga kababayan. Diba, ipagpatuloy pa natin? bumaba siya sa pinakauna niyang helicopter bago siya nag-preach. Tapos merong upuan doon sa harap ng pulpit na puti na parang upuan ng isang hari, no? Ay, At pagkatapos ng millennial service na yon, the next day, wala namang nangyari. It's go back to the same thing. Normal. So ngayon, itong si Kibuloy, nag-fly siya dito sa US, no? At kami na mga workers, meron kaming reshuffling kasi, ay pinabalik ako sa Western Mindanao. Now, meron kasing member doon na merong na-diagnose siya ng breast cancer and she was single, teacher. Meron siyang kunting farm, may mga livestock siya. Binenta niya yon. Na-convince ko siya na instead na magpa-treatment siya, ibigay kay Kibuloy dahil si Kibuloy ay mag-perform ng himala. Mangyayari yung rapture nung time na yon. Siya ay naniwala, binigay lahat kay Kibuloy, tapos ako pababalikin doon sa Western Mindanao. Parang natakot na ako at wala akong mukhang maiharap. Kasi how can I explain that to people na nawalan lahat? Oo. So, feeling ko ganyan din naman yung ginagawa ng parang kinuha niya siguro yung idea na sa mga Jehovah's Witnesses. Kasi di ba meron sila yung tower na na yung pabalik na rin. Parang doon din sila nag-capitalize pero nung walang nangyari, nabawasan sila ng members, pero ito hindi nabawasan, parang nadagdagan pa yata. Ba't gano'n?
Hindi, kasi ang nakikita ko dito mga kababayan, ang magaling mag-recruit diyan, yung mismo mga tao na nitong si Kibuloy. Kaya kahit pangit yung nakikita, ang ginagawa ng mga tao, pinapaganda na lang yung imahe nitong si Kibulok. Pero ang kawawa talaga dyan, mga kababayan, isipin nyo ha, kung totoo man yung sinasabi dito ni Ma'am Arlene Stone. Kasi syempre, nabalita na din naman ito na may mga nawalan ng tirahan, yung iba mga nag-ibang bansa, mga kababayan, umuwing walang-wala, at yung iba nagbebenta na lang ng kung ano-ano para may maibigay dito kay Kibulok. So ngayon kung titingnan po natin, pagkatapos ni Kibulok mang-scam, nagpunta siya ng ibang bansa, mga kababayan. And then yung mga inutusan niya mang-scam, mga kababayan, mangumbinse ng mga tao, yun yung pababalikin nila at paharapin nila dun sa mga tao para yun nangumbinse, yun ang kagalitan at isumpa ng mga taong nagbenta ng kanilang mga property para lamang po dito kay Kibulok. So ngayon kung titingnan po natin, hindi talaga, mga kababayan, gawain ng isang religious yan. Ang mang-scam ng kapwa. At hindi po gawain ng isang religious ang mang-abuso ng mga kababaihan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. So, Balik kasi Bumalik lumakas siya sila nung ano eh. Lumakas sila nung panahon ni Duterte. Duterte. Alam nyo naman kasi siya yung spiritual advisor ni President Digong, kaya nagkaroon siya ng personality, nagkaroon siya ng credence, nagkaroon siya ng parang yung influence. mga tao, influence, tama. mhm. Pero Yun yung paano po nangyari kayo doon. nakaalis? Yun po yung moment na umalis na kayo? Yung Oo, hindi na kayo makabalik, Davao? O yun yung moments na nagpaalam ako, gumawa ako ng story nung time na yon. Sabi ko, dahil naging pastoral ako, no, so directly na kailangan magpaalam ako kay Kibuloy. Yung ibang mga workers, Sabi ni Tol Chris, paano nakapag-live tol? Kahapon hindi ako makapag-live tol kahit anong enter ko, hindi talaga. Ngayon, buti nga gumana, nakapag-live ako. Kahit pa paano. Anyway, shoutout Tol Chris ha. Ay guys, subscribe natin si Tol Chris ha. Napakagaling yan. Tropa natin yan ha. Kaibigan natin matalik yan. Anyway, pagpatuloy pa natin. papaalam lang sila sa mga coordinators. So ako, kailangan ko munang sumulat, kailangan ko munang kausapin si Kibuloy bago ako payagan na makaalis sa, my guard kasi, no, sa gate namin. Kailangan meron kaming slip na ibibigay bago kami makalabas sa sa guardhouse. So, ang ginawa ko, sinabi ko na Alam nyo mga kababayan, naiisip ko tuloy, paano kaya kung sakaling si Kibuloy maglagay ng PC, alam nyo yung tanse, na parang visible kapag hinihila, yung hindi nakikita ng mga tao, yung parang naka-invisible. Parang hindi kita ng mga tao kapag nakatali sa katawan nitong si Kibuloy. What if, mga kababayan, etong si Kibuloy habang nagtuturo siya ng salita ng Diyos, mga kababayan dyan sa mga taga kay OGC, tapos may butas yung kisame na kung saan naandudun yung tali habang hinihila pataas, etong si Kibuloy. So madali palang mauto yung mga taga kay OGC, mga kababayan. Magpakita lang si Kibuloy siguro ng konting lumulutang-lutang, baka yung iba dyan nangingisay-ngisay na, mga kababayan. Tapos nananampalataya ng matindi dito kay Kibulok. Kasi kita nyo ha, usok lang yung ginamit, nakapang-scam agad ng marami. Etong si Kibuloy, napilitan agad na maibenta yung ari-arian nung kanya mga taga-suporta. Paano pa kaya kung gumawa sila ng ganong klase ng effect na kunyari nalutang, etong si Kibulok habang nagsasalita ng salita ng Diyos, di lalo na. Baka yung iba dyan, mga kababayan, mang-hold up na lang sa bangko para lang may maibigay dito kay Kibulok. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Merong emergency sa bahay, kailangan kong bisitahin. Uuwi lang din ako after 3 days. So yun yung reason ko na para ako ay mapayagan. Pero after noon, Pagkatapos po nun, tumakas na kayo. tumakas na tayo. Kailangan tumakas pala talaga bago ka makaalis. Ito Hindi gusto pwede ko na, lang sana. Sige pa. oo, hindi pwede na sabihin mo yung totoong reason mo kung gusto mong umalis doon. Yan mga kababayan ha, malapit na. Tingnan nyo, may itatanong dyan si Atty. Libayan. And then habang nagkikwento, etong si Ma'am Arlene Stone, meron siya mababanggit dyan. Mga kababayan na talagang kapag ka narinig mo, papasok sa'yo mga kababayan yung papel ng isang politiko na bawal tumanggap ng regalo dahil may hihingin na kondisyones, mga kababayan, yung nagbibigay ng regalo. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Doon. Gumawa ka talaga ng
ng way, your own way. Ito gusto ko rin kasi pag-usapan yung kayamanan niya kasi sobrang Yan. yaman niya. Ngayon siguro umpisa muna natin doon sa point of view nyo nung nagtatrabaho sa kanya. Eto, pakinggan nyo to mga kababayan ha. Pakinggan nyo mabuti to. Kasi nga pag nakita nyo siyang gaganda ng mga damit, mamahalin yung mga damit, mamahalin yung mga relo, tapos lahat ng mga luho meron sa kanya. Samantalang nakwento nyo kanina na pag kayo, nakatira lang kayo sa ganyan, pinapakain lang kayo ng ganto-ganto lang, ano nararamdaman nyo? At paano niya gina-justify sa inyo na parang okay ako magkaroon ng ganto, magkaroon ng lahat ng luho, kayo nandiyan kayo. Tapos ganyan yung dinaranas niya. Paano niya pinapaliwanag sa inyo yun? Alam mo, attorney, nung time na yun, sa akin o kahit sa aking mga kasamahan, parang masaya kami na makita siya na maganda ang damit at masarap yung pagkain niya. Kasi nga, siya yung kinikilala namin na tagapagligtas. Sabi dito, may pinatago si Digong dyan. Hindi lang pinatago, mga kababayan. Pakinggan nyo. Yung huling sugo na ika nga, no? So, lahat ng magagandang bagay, deserving siya. At least yun ang sinasabi niya sa amin. At siya muna ang pagpapalain ng Panginoon bago kami. Parang ano daw yan, parang popcorn daw yan. Mag-uumpisa yung pagpapala sa kanya. Kapag ka ikaw ay karapat-dapat na pagpalain, ay papagpalain ka rin in the time of, hindi your time, but God's time, no, in the Father's time. Biblical ba yun kayo na parang ang pagkakaintindi ko, hindi kasi ako ganun kagaling naman o maalam sa mga Biblia at sa religion. Pero ang pagkakaalam ko, kapag ikaw yung leader, parang si Jesus Christ, ikaw yung nagsasacrifice. Ikaw yung sumasalo ng mga pasakit, ikaw yung gumagawa ng paraan para matulungan yung mga tao, kahit ikaw na lang lahat yung maging sakripisyo. Parang baliktad yata. I think the idea is yung federal headship na tinatawag, attorney. Kasi kapag kay Adam, di ba? Yung kay Adam is, kaya tayo nagkaroon minana natin yung kasalanan kasi because of Adam. Parang ang gusto sabihin niya is, dahil pinagpala si Kibuloy, kasama ka doon kasi head mo siya. Parang ganun yung nangyari. Kasi hindi na ako nagtataka. Kasi ang idea nila, kasasabi lang kanina ni Ma'am Arlene na na kapag ligtas ka, ligtas din yung pamilya mo Ganun, may ganung idea, di ba? So, feeling ko doon nila kinuha yon, pero it's not actually biblical. Tama. Kasi unang-una, mga kababayan, dapat na magsasacrifice si Kibuloy para doon sa kanyang mga member, sa kanyang religious. Hindi yung kanyang mga member yung magsasacrifice para kay Kibuloy. Ano po, kasi kung titingnan po talaga natin, kung i-compare niya yung kanyang sarili kay Jesus Christ, mga kababayan, pasintabi doon sa mga doon sa ibang mga religion. Ngayon, kung titingnan natin, kung ikukumpara ni Kibuloy yung kanyang sarili kay Jesus Christ, si Jesus Christ kasi mga kababayan, siya yung nag-sacrifice. Si Kibuloy, ang gusto niya mangyari siguro dito, siya yung masarap ang buhay, and then huli na yung mga member niya, mga kababayan, yung mga nasasakupan niya. Parang ganon, yung gusto mangyari dito ni Kibuloy. Ano po, baligtad naman yung sa kanya. Ano po, kailangan siya muna yung kailangan magsasacrifice yung mga member niya, and then siya yung masarap ang buhay. Parang ganun yung kay Kibuloy. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Ang daming mga practices doon na hindi talaga biblical now that I become mature, no. So marami. Tapos ito may mga negosyo ba si Kibuloy bukod doon sa mga Eto na, mga kababayan, pakinggan yung mabuti to. Palimos kasi ang dami-dami niya ari-arian, tapos may mga iba't ibang sekta kayo sa iba't ibang parte ng mundo, yung jet, yung helicopter, tsaka yung kingdom of Jesus Christ, yung Prayer Mountain. Meron siyang may mga negosyo. Ang unang ang familiar ko ng mga negosyo ni Kibuloy, meron siyang yung paggawaan ng mga damit, pero yung mga damit na yon ay tinitinda lang din within the members. Yung nakikita niyo, na-observe niyo yung suot ng mga members ng mga puti. Yung mga barong na pambabae. Oo, meron silang garments. Oo, meron silang garments na business. Meron din silang yung water, bottled water dyan sa Sauyo.
Isa yan sa business nila. Tapos meron, nung nakaraan ha, I don't know if it's still existing, meron silang yung travel agent na business din. Tapos, nung panahon ni Digong sa kanyang administration, nagkaroon sila ng Solomonic withholdings na itong business na ito ay construction. Dito lumaki yung kingdom. Nagtataka kayo bakit ganyan yung kingdom mo. Kasi yung mga project ng previous administration natin na construction, yung build project, karamihan po doon ay ina-award sa business ni Kibuloy na Solomonic withholding. Ayan mga kababayan na maliwanag, bakit nagbibigay? Bakit nagbibigay si Kibuloy ng mga property kay Duterte kahit nung mayor pa lamang po siya? Kasi nga, lahat ng proyekto or karamihan sa proyekto ng gobyerno, doon bumabagsak sa negosyo ni Kibuloy. Ibig sabihin mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw. Ano po na talagang yung pagbibigay ng mga property, ng mga bagay na mararangya dito kay Duterte may kapalit. Ibig sabihin, tunay yung sinasabi ni former Senator Trillanes na nung panahon ni Duterte, ang nakikinabang ng mga proyekto ng gobyerno mga kaalyado nitong si Duterte. Kasama na yan si Nabongo, yung pamilya ni Nabongo, mga kababayan, at ang pinakamalaking nakikinabang itong si Kibuloy. Ibig sabihin, yung mga didisit dyan, maglabasan kayo ngayon. Ito, maliwanag to. Talagang may taong nagtitestify na talagang sinasabi niya mismo, mga kababayan, nung panahon ni Duterte, kaya lumaki yung kingdom kasi nga yung mga proyekto ng gobyerno na dapat napapakinabangan ng marami sa mga kababayan natin Pilipino, napupunta sa kaibigan ni Duterte. Doon bumabagsak lahat, mga kababayan, yung karamihan. So ngayon, eto maliwanag talagang yung may kapalit, may pabor. Mga kababayan, yung mga tinatanggap ni Duterte na mararangyang bagay, galing dito kay Kibuloy, may pabor. Tapos ngayon, gusto nyong ipunas kay PBBM dahil lang doon sa concert na hindi naman niya alam. Mga kababayan, dahil lang doon sa concert na wala naman siyang idea. Yung gawain ng tatay nyo dati, yung gawain nitong si Digong, ipinupunas nyo sa kasalukuyang presidente. Eto maliwanag, pagpatuloy pa natin. Nako. At sabi nga ni Atty. Libayan, nako, ulitin natin ng konti mga kababayan. Kasi alam ni Atty. Libayan may mali. May mali. Kasi biruin nyo, dire-diretso yung pagkikwento nitong si Ma'am Arlene Stone and then biglang nabanggit yun mga kababayan. Kaya tingnan nyo yung reaction ng dalawang nag-i-interview. Withholdings na itong business na ito ay construction. Dito lumaki yung kingdom. Nagtataka kayo bakit ganyan yung kingdom mo. Kasi yung mga project ng previous administration natin na construction, yung build project, karamihan po doon ay ina-award sa business ni Kibuloy na Solomonic withholding. Yan! Nako. Aside sa syempre sa mga traffic. Pagagalitan siya si Kaya. Kasi nga mga kababayan, booking ibistado Diba? Ibig sabihin yung sinasabi ni former Senator Trillanes, talagang tama nga mga kababayan na talagang yung karamihan ng proyekto ng gobyerno talagang ina-award doon sa mismong mga kaibigan ni Duterte, doon sa mismong mga malalapit dito kay Duterte, mga kababayan. Kasi kita nyo, si Kayo nga. Kasi mga kababayan, kahit sino talaga, lalo na pag narinig mo yan, magugulat ka. Kasi kaya pala lumaki yung kingdom na ganyan. Kasi unang-una mga kababayan, talagang dun bumabagsak yung proyekto ng gobyerno na dapat sa mamamayang Pilipino. Lalo na sa mga kontraktor natin na mga kababayan natin Pilipino. Yung pala, dito pala, kay Kibuloy mga kababayan. Ibig sabihin, kung dyan binabagsak kay Kibuloy, may kita dyan si Duterte, imposibleng wala. Ibig sabihin, may komisyon dyan. Si Duterte mga kababayan, imposibleng wala. Kasi kung tunay itong sinasabi ni Ma'am Arlene Stone, kita nyo, dire-diretso yung pagkikwento niya, talagang nadaanan pa mga kababayan yung usaping yun. Kasi ibig sabihin talaga, dun sa sinasabi mga kababayan itong mga DD shit, nasan ba yun?
Yung, itong Republic Act ano ba 'to? Wait lang, tingnan natin. Nilagay ko 'yan. Dito sa Republic Act, number 6713 mga kababayan, eto talaga yung ano, pasok talaga si Duterte dito. Yung pagtanggap niya ng mga regalo kay Kibuloy, talagang napatunayan mga kababayan. Talagang may mga nag-testify at talagang eto naman si Ma'am Arlene Stone kung sakaling eto ay tanungin, handa naman ito magsalita mga kababayan. Kasi yun yung pagkakaalam niya eh. Yun yung talagang nalaman niya nung nasa loob siya ng kay OJC. So ngayon, since nagsalita ng ganyan si Ma'am Arlene Stone, ibig sabihin mga kababayan, talagang nalabag ni Duterte nung panahon niya. Etong Republic Act number 6713 na kung saan tumatanggap siya ng regalo kay Kibuloy, and then ang kapalit noon mga kababayan, ang kondisyonis noon, lahat or karamihan ng proyekto sa gobyerno doon ibinabagsak sa construction company nitong si Kibuloy. Mga kababayan, ano po yung ipinupunas nila kay PBBM, ibinabato nila kay PBBM, si Duterte pala ang gumagawa dati. Anyway, pagpatuloy pa natin. Sige po, tuloy niyo po. Aside from sa trafficking, pero yung mga business na yan, siguro kumikita ng konting pera, pero yung pinakamalaki talaga nakitaan ni Kibuloy, yung mga workers na pinapadala niya sa ibang bansa. Kasi isipin niyo ho, no? Libre lahat, tapos libre lahat, walang babayaran, walang health benefits, pakainin mo lang, tapos may trabahador ka na. That's like slavery. Wala na ho yan eh. Oo. Tsaka attorney, imaginein mo, bawat isa sa mga workers ni Kibuloy sa Class A, like I said, merong classification doon, no, sa mga goals. Sa Class A nila dito, na pinapadala dito sa US, daily yan, meron silang goal between $2,000 to $3,000 Wow. a day. Grabe, no? A day Grabe yan. naman ho yun. Hindi yan pwedeng uuwi na hindi dala kasi bububugin po sila. Yes, ang pinakamababang Grabe. goal sa mga workers dito is $500 a day. Wow. Yan ang pinakamababa. So imagine, nagpadala at one point. Sa level 1 Kibuloy. yun. Level 1 Oo. yun. Merong Class A, B, and Class C. A, sorry. Oo. So yung Class C, yun yung $500 a day, no? So yung Class B nasa $1,500 a day per person yun. Tapos at one point nagpadala si Kibuloy dito ng at least 200 workers. Imaginein, sa 200 katao magdadala sa iyo ng ganyan kalaki every day. Alam niyo ho kasi hindi rin naman ako oblivious dyan sa ganyan. Kasi malaki ho talaga yung kitaan sa paglilimos. Tama. Kasi may sindikato ho doon sa kapitbahay namin dyan, doon sa Baguio noon. Ang ginagawa niya ho, yung mga matatanda, tapos actually lahat sila, parang sindikato, binababa. Tapos parang nagkukuba-kuba sila, humihingi ng pera, yung iba may mga dalang bata. Tapos pag doon sa malapit sa amin, pag bababa yung van, yung mga Ay, ba't para napansin ko na wala yung mga DD-shit, mga kababayan? Nung napakinggan niya yung construction holding company ni Kibuloy na binabagsakan ng proyekto ng gobyerno. Kaya kasi mga kababayan, sa totoo lang, nung lumabas yung issue about Duran-Duran, kaya hindi ko ginagawa ng reaction video yon. Kasi naghahanap ako mga kababayan ng iba pa mga source na balita na pwedeng ipangsampal sa mga DD-shit na yan. Ngayon mga kababayan, nakita ko to, napanood ko to, na mismong talagang sinasabi dyan na syempre binibigyan si Kibuloy, mismo si Kibuloy naman ang umamin, tumatanggap siya ng regalo kay Duterte mga kababayan, mismong si Duterte naman ang umamin, tumatanggap siya ng regalo dito kay Kibulok mga kababayan. And then kung titingnan natin yung paliwanag dito, kaya pala naman ganun katindi magregalo si Kibuloy kasi malaki yung kitaan. Syempre ikaw ba naman bagsakan ka ng napakalalaking proyekto ng ating gobyerno. Pag hindi ka ba naman kumita ng malaki dyan, mga kababayan, bagus ang gagawin mo, titipirin mo yung paggagawa doon sa mga proyekto ng gobyerno. Halimbawa, mga kababayan, sa glip na lagyan ng maraming bakal, tama na yung 3 bakal at bubuhusan ng matabang na simento. Kaya kung makikita natin, malaki talaga ang kitaan mga kababayan dyan sa ganyang mga proyekto, lalo na kung kay Kibuloy bumabagsak
yung karamihan. So ibig sabihin, pasok si Duterte dito nung panahon ng kanyang termino. Yung ibinabato nila kay PBBM, kay Duterte tumama, mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kuba, hindi na hukuba. Tapos lahat ng mga pila yun makakapaglakad na. Ganoon. Tapos ang laki ho nung ang laki ho nung mga naiuwi nilang pera, tapos magagara yung mga sasakyan nila. Pero ito ho kasi, yung sindikato na yon, may mga naaabunuhan. Dito ho kasi parang nakita ko, ang parang pinaka nag-e-enjoy lang ho dun sa mga fruits of labor ng mga tao si Pastor Kibuloy lang. Tama. Meron ho ba mga tao din na parang umaangat din sa pwesto na kung saan nagkakaroon ka rin ng mga mamahaling bagay, nabibigyan ka rin ng bahay at lupa, parang ganun ho ba? Pwede ho bang umabot ka sa ganun na na estado pag nasa Kingdom of Jesus Christ ka? Wow, attorney, ang gandang tanong yan. Yes, actually, yes. Yung mga dumating sa status na yan, yung mga administrators ni Kibuloy, no, yung senior administrators, like for example, yung mga Canada, no, marami akong mga Canada na nasa likod ko na nakikipaglaban together with me, no. Mababanggit ko yung kanilang mga apelyido kasi sila talaga yung nasa kanang kamay ni Kibuloy. Yes, may mga properties na nakapangalan sa kanila sa mga Canada, pinagawan yung iba, pinagawan ng bahay, yung Dandan, yung isa pa si Madayaw, yung dating ni Kibuloy in charge sa kanyang pagbi-build, yung engineer nila na din malapit sa puso ni Kibuloy, kung sa Bisaya pa dool sa luwag, ano ba yan sa Tagalog, yung malapit sa sa Kalan. No, kapag kung gaano kakalapit kay Kibuloy, meron kang mga perks naman. No, hindi naman lahat. Katulad ng parang katulad ni Duterte, sa sobrang lapit ni Duterte kay Kibuloy, binibigyan siya ng mga ari-arian. Binigyan siya ng 3 properties, mga kababayan. Binigyan siya ng mamahaling sasakyan at kung ano-ano pa. Mga kababayan, lalo na ngayon, sa sobrang lapit ni Duterte dito kay Kibuloy, mga kababayan, si Duterte yung naging administrator ng KOGC, mga kababayan, at ibang mga ari-arian, mga asset nitong si Kibuloy. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti, ganyan siguro yung relasyon din, mga kababayan, nung mga Canada dito kay Kibuloy, katulad yung sina Crescente Canada, yung mga nahuli na mga kasamahan nitong si Kibuloy. Ano po ngayon, pagpatuloy pa natin? Example natin. Simple example yung mga pastoral, no? Yung innermost pastoral, sila yung mga pastoral na nakaka-avail ng free traveling kasama doon sa jet ni Kibuloy. Pupunta sila sa mga Class A o kaya 5-star na mga hotel, na mga restaurant. Meron silang allowance, no? Sa shopping sila kasi kailangan maganda sila lagi. Parang mga princess sila sa loob ni Kibuloy. So, yan lang yung yung example. Pero pagdating sa ating mga administrators, to answer your question, Attorney Libayan, yes, yung mga administrators natin, may mga sila, may mga bahay sila outside of the ministry. Hindi nga lang sila doon nakatira, but it's already built. So ngayon, mga kababayan, maliwanag dyan kaya ganun kabuti, etong si Kibuloy, mga kababayan, dito kay Duterte, kahit nung mayor pa, etong si Duterte, siguro, mga kababayan, yung karamihan sa mga proyekto ng Davao City, nung panahon ni Duterte na siya ay mayor pa, ang karamihan sigurong binabagsakan ng mga proyektong yon ay etong si Kibuloy, mga kababayan. And then naging presidente, etong si Duterte, dun mas lalong dumami yung proyekto ng gobyerno na napapabagsak sa construction holding company nitong si Kibuloy. Mga kababayan, ano po, kaya gano'n na lamang magbigay or gano'n na lamang katindi magbigay ng mga property etong si Kibuloy, mga kababayan, dito kay Duterte. Dahil nga, kung hindi dahil kay Duterte, kung hindi binibigyan ni Duterte ng mga proyekto, etong si Kibuloy, mga kababayan, yung kanyang construction holding company, hindi naman maitatayo, hindi mabubuo yung kingdom, mga kababayan. So, ibig sabihin, ang dahilan kung bakit nabuo yung kingdom niyang si Kibuloy, mga kababayan, ay dahil sa napakaraming proyekto ng gobyerno na bumabagsak di umano dyan sa construction company nitong si Kibuloy. At dahil na rin doon sa mga inuutusan, doon sa mga inuutusan, mga kababayan, nitong si Kibuloy namang malimos dyan sa iba't ibang mga bansa. Ano po, katulad ng mga member ng KOGC na napanood natin nung isang araw na kung saan talagang nagsusulisit, mga kababayan, at nanglilimos po sa ibang bansa.